Isang mapagpalang araw po ng Lunes, October 27 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Sa pinaka-updated natin na forecast weather condition mga kaibigan, mga kababayan, meron po tayong low pressure area na minomonitor at ito po nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po sa ngayon ay nasa vicinity po ng Carmen, Cotabato at ang category ho nito ay nasa unlikely o yung pinakamahinang category ng isang low pressure area at inaasahan na posible ding malusaw sa mga susunod po na mga oras. Pero bago ho ito malusaw ay magbibigay po ito ng mga pag-uulan or heavy rainfall warning dito po sa ilang bahagi ng Palawan, Negros Occidental, Negros Oriental, Antique, Aklan, Misamis Occidental, Siquijor at Zamboanga del Norte. So yan po mga lugar na yan ay merong 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. So pagdating naman po ng Tuesday, meron tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan naman po sa area ng Palawan. So maging alerto at maging handa sa banta po ng posibleng malawakang pag-uulan dahil po sa banta ng low pressure area. Tulad na ang sinabi, posible din naman mawala yung epekto niya sa mga susunod na mga oras kapag nalusaw na etong low pressure area. May mga pagbabago pa dyan, so mas maganda na maging handa at maging alerto po tayo. So ngayon naman mga kaibigan, mga kababayan ko, alamin naman natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Yung mga lugar naman ito na apektado ngayon ng sama ng panahon. Meron kasi tayong tinatawag na shear line, meron tayong easterlies, at meron din mga localized thunderstorms. Sa forecast weather condition natin sa area ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Palawan, ang lugar po na yan ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa banta ng low pressure area. So possible yung pakipagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Batanes kasama ang Babuyan Islands, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa shear line. Ang shear line ay salubungan ng mainit at malamig na hangin na siya nagkakaroon ng linya. Ang sumasalubong doon sa malamig na hangin mga kaibigan ay etong easterlies at yung malamig naman ay yung northeasterly wind flow. Sa Aurora at sa Quezon, asahan po natin dyan ang weather condition ay cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil yan sa easterlies pa rin. Ang easterlies ay malamig na ay mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So ngayon mga kaibigan, mga kababayan, sa pinaka-advanced na weather forecast natin, kung mapapansin ho ninyo, meron tayong namomonitor na dalawang bagyo. Meron sa kanlurang bahagi ng ating bansa pero hindi naman nakikita ito na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang isang banta naman ng bagyo at posibleng tatawagin bagyong Tino kapag pumasok na sa first week ng November, no, sinasabi nila matagal pa daw. So bakit daw maghahanda at magiging alerto? So yun nga ang sinasabi natin, yun ang punto natin. Kahit matagal pa ang banta ng bagyo, sa ating advanced weather forecast, nakikita na natin yan. So yun po yung pagbibigay ng abiso at hindi pananakot sa ating mga kababayan. So wag ho sana ninyong mamasamain. So inaasahan na itong bagyo na papasok po sa first week ng November sa loob ng ating bansa ay tatawagin bagyong Tino kapag naging bagyo. At kung walang mauunang bagyo, no, yun po ang tatandaan ho ninyo. Ang magiging direksyon niya ay dito sa may Eastern Visayas at tutumbukin naman niya ang malaking bahagi ng Central at North Luzon. Sa ngayon, ito yung nakikitaan ng malakas na kategory ng bagyo pero may mga tsansa pa rin ng pagbabago sa mga susunod po na mga oras. So, kinakailangan natin maging alerto, maging handa ngayon pa lamang po. Huwag natin gawing biro lamang, no, yung mga nagiging update. Yung iba kasi sinasabi, sus, matagal pa yan. November pa yan, wala pang katapusan. Yung punto ho natin dito ay yung maging alert at maging handa tayo. Dahil lahat ng mga kababayan natin, naghahanda lamang kapag nandyan na yung bagyo. Kapag malayo pa, hindi natin pinapansin o hindi pinapansin ho ng iba. So para saan pa ang ating pag-update, pagbibigay ng ating advanced weather forecast kung hindi po natin ito susundin?
So sa ngayon, maging alerto po tayo, maging handa at manatiling ligtas, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na ho sa malaking bahagi ng Mindanao, Luzon at Visayas. Yan muna sa ngayon ang ating forecast update. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.